tulong. Tulungan niyo ko. Ang huling tinig ng kanyang anak na narinig ni Jose Reyes mula sa kabilang linya ng cellphone ang nagpatigil sa mundo niya. Sa sandaling iyon, nanigas ang kanyang buong katawan at pagkalipas ng 3 oras, nang harapin niya ang malamig at walang buhay na katawan ng kanyang anak sa ospital, doon niya napagtanto na kailangan na niyang ilabas ang pagkataong itinago niya sa loob ng 20 taon. Isang ordinaryong taxi driver lamang siya, kaya bakit bigla niyang tinipon ang mga dati niyang kasamahan sa Special Forces na nagkawatak-watak na sa iba't ibang panig ng bansa, at para saan sila muling magsasama-sama? Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video. Ngayon, pakinggan natin kung paano ang malalim na pagmamahal at paghihiganti ng isang ama ay naging tunay na hustisya. Si Mang Jose Reyes, 55 anyos, ay isang ordinaryong ama na kumakayod araw-araw bilang taxi driver sa isang gilid ng Quezon City. Maagang pumanaw ang kanyang asawa, kaya't ang nag-iisa niyang anak na si Maria ang naging buong mundo niya. Sa edad na 20, si Maria ay isang estudyante ng social work sa Universidad ng Pilipinas at palagi niyang sinasabi na gusto niyang tumulong sa kapwa. Tay, baka gabihin po ako. Kailangan po naming tapusin yung group project namin ng mga kaklase ko. Sa araw na iyon, tumawag si Maria na may masayang tinig tulad ng dati. Kahit nagmamaneho, hindi maiwasan ni Mang Jose na mapangiti sa tuwing naririnig ang boses ng anak. O sige anak, sabi ko naman sa'yo, huwag kang uuwi mag-isa ng gabi na. Huwag mong tipirin ang pamasahe sa taxi. Pera ko rin naman yan, di ba? Opo, Tay. Iyon na pala ang huli nilang pag-uusap. 11:30 ng gabi. Mas maagang umuwi si Mang Jose kaysa karaniwan, dala ang paborito ni Maria, isang bucket ng Jollibee Chicken Joy. Ngunit tahimik ang bahay at laging naka-off ang cellphone ni Maria. 2:00 ng madaling araw, sa wakas ay tumunog ang telepono. Aray! Ang sakit! Tulungan niyo ko! Isang nanginginig at mahinang tinig. At sa likuran, naririnig ang tawanan ng mga lalaki. Nahulog mula sa mga kamay ni Mang Jose ang supot ng Chicken Joy. Maria! Maria! Nasaan ka? Ngunit naputol na ang tawag. Parang mababaliw na tinawagan ni Mang Jose ang mga kaibigan ng anak, ngunit walang nakakaalam kung nasaan si Maria. Ang huling kasama niya, si Susan, ay umiiyak na nagsalita. Bigla po siyang nakatanggap ng tawag tapos nagmamadaling umalis dito. May nangangailangan daw po ng tulong. 4:00 ng madaling araw. Natagpuan si Maria sa harap ng isang mamahaling kondominium sa Bonifacio Global City. Sa istasyon ng pulis, gumuho ang mundo ni Mang Jose nang makita ang bangkay. Hindi niya matanggap na ang anak na inalagaan niya ng buong puso sa loob ng 20 taon. Sino po ang may gawa nito? Tanong niya sa imbestigador, habang basang-basa ng luha ang kanyang muka. Ngunit malamig ang sagot na natanggap niya. Iniimbestigahan pa po namin. Mukhang magtatagal pa ito. Pero alam ni Mang Jose. Alam niya kung sino ang may-ari ng kondominium na iyon at kung kanino ang mga mamahaling sasakyang nakita sa paligid. Narinig na niya ang mga tsismis na lugar iyon ng mga anak ng mayayaman at makapangyarihan sa Maynila. Lumipas ang ilang araw, ngunit walang usad ang imbestigasyon. Sa halip, may sinabing kakaiba ang imbestigador kay Mang Jose. Mukhang ang anak niyo po ang nagpunta doon para sa ganoong klase ng trabaho. Siguro, kailangan niya ng pera. Sa sandaling iyon, may nagising sa mga mata ni Mang Jose, isang bagay na itinago niya sa loob ng 20 taon. Hindi na iyon mga mata ng isang ordinaryong taxi driver, kundi ng ibang tao. Sir, hindi po ganoong klaseng bata ang anak ko. May lamig sa boses ni Mang Jose na hindi pa naririnig kailanman. At nang gabing iyon, binuksan ni Mang Jose ang isang lumang baul na kahoy na hindi niya binuksan
sa loob ng 20 taon. Sa loob nito ay may isang kupas na unipormeng militar at isang patch na may nakasulat. Battalion Commander, Special Forces Regiment, Airborne, Philippine Army. Kinabukasan, bumalik si Mang Jose sa istasyon ng pulis. Ngunit si SPO4 Valdez, ang investigador, ay walang pakialam pa rin. Mang Jose, hindi po natatapos sa isang araw ang investigasyon. Maghintay lang po kayo. Sir, nasuri niyo na po ba ang CCTV sa kondominium kung saan natagpuan ang anak ko? Nag-atubili si Valdez. Saktong nasira raw po kasi ang CCTV noong araw na yon. Napatiimbagang si Mang Jose. Nasira? Saktong sa araw na iyon. Anong klaseng pagkakataon yan? Paano ang CCTV sa mga katabing establisimento? Di rin daw po kita dahil sa anggulo. Noon pumasok sa istasyon ang isang lalaking nasa katanghalian, ang edad at nakasuot ng mamahaling suit. May suot siyang Rolex at mayabang ang paglakad. Agad na tumayo si Valdez at yumuko ng 70 degree. Magandang araw po, attorney. Kumusta, Valdez? Kamusta na yung kaso? Sulyap ng abogado kay Mang Jose bago may ibinulong kay Valdez. Hindi pinalampas ni Mang Jose ang kanilang usapan. Maging maingat sa investigasyon. Utos. Mula sa itaas, napatahimikin na lang. Baka aksidente na lang. Kinilabutan ang buong katawan ni Mang Jose. Nagsimula na pala ang pagtatakip. 2 araw pa lang mula nang mamatay ang kanyang anak. Matapos umalis ang abogado, lalong naging malamig ang pakikitungo ni Valdez. Mang Jose, prangkahin na kita. Ano pa ba ang dahilan para pumunta ang anak mo sa ganoong lugar? Pera, di ba? Maraming estudyante ngayon ang gumagawa niyan para sa madaling pera. Hinding-hindi ganoong klaseng bata ang anak ko, nanginginig na sabi ni Mang Jose. Ngumisi si Valdez. Lahat ng ama ganyan ang sinasabi, pero iba ang katotohanan. Mas makakabuti sa ating lahat kung ituturing na lang nating aksidente ang nangyari. Aksidente? Puno ng pasa ang buong katawan niya, tapos aksidente? Baka nadulas lang. Lasing din yata. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mang Jose. Hinding-hindi niya makakamit ang hustisya sa loob ng sistemang ito. Sa harap ng pera at kapangyarihan, walang halaga ang katotohanan. Paglabas ng istasyon, tumingala si Mang Jose sa langit. Asul na langit na paborito ng kanyang anak, ngunit ngayon ay kulay abo ang lahat sa kanyang paningin. Maria, anak, anong gagawin ni tatay? Nang gabing iyon, personal na pinuntahan ni Mang Jose ang mga kaibigan ni Maria. Kung hindi gagawin ng pulis ang trabaho nila, siya na mismo ang gagawa. Umiiyak na sinabi ng matalik na kaibigan ni Maria na si Susan. Tito, napakabait po ni Maria. Umalis po siya noong gabing iyon dahil may nagsabing kailangan ng tulong. Sigurado po akong may gumamit sa kanya. Alam mo ba kung sino ang tumawag? Hindi po. Pero bago siya umalis, may sinabi po siyang kakaiba. May isang babae raw pong magpapakamatay at kailangan niya raw pong pigilan. Parang pinupunit ang puso ni Mang Jose. Hanggang sa huli, sinusubukan ni Maria na tumulong sa iba at iyon pa ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang kabutihan ng kanyang puso ang naging lason niya, nagpatuloy si Susan. At tito, nitong mga nakaraang araw, may mga kahina-hinalang lalaki na raw pong lumalapit kay Maria. Nakasakay sa mamahaling kotse at sinusubukang kausapin siya. Natatakot po si Maria at pinag-iisipan niyang i-report sa pulis. Anong klaseng mga tao? Hindi ko po sigurado. Pero sabi ni Maria, nagsinungaling daw po sila na gusto siyang scout. Gagawin daw siyang artista. Ngayon ay nabubuo na sa isip ni Mang Jose ang larawan. Ito ang paraan ng mga anak mayaman para mang-akit ng mga inosenteng estudyante. At si Maria ay hindi nahulog sa bitag. Siya ay nalagay sa panganib dahil sa pagtatangkang iligtas ang iba. Pag-uwi sa bahay, naupo si Mang Jose sa kwarto ni Maria at binuklat ang kanyang diary. Sa huling pahina, may nakasulat. Gabi na naman umuwi si tatay.
Siguro pagod na siya sa pagmamaneho ng taxi. Sana makatapos na ako para mapagpahinga ko na si tatay at magiging social worker ako para makatulong sa maraming mahihirap. Gusto kong maging kasing init ng puso ni tatay. Hindi na napigilan ni Mang Jose ang sarili. Ang mga alaala mula 20 taon na ang nakalipas ay isa-isang bumabalik. 12:00 ng gabi, kinuha ni Mang Jose ang isang lumang cellphone. Isang numerong hindi niya ginamit sa loob ng 20 taon. Ngunit buhay pa rin ito. Hello? Ako to, Jose Reyes. Sandaling katahimikan sa kabilang linya at ang sumunod na boses ay puno ng pagtataka at galak. Commander? Kayo po ba talaga yan, sir? Ngayon lang po kayo tumawag sa loob ng 20 taon? May emergency. Tipunin mo ang mga kapatid. Ano pong nangyari, sir? Patay na ang anak ko. At walang gustong magbigay ng hustisya, agad na naging malamig ang boses sa kabilang linya. Naiintindihan ko po, Commander. Titipunin ko po ang lahat ng kapatid sa loob ng 10 oras. Ibinaba ni Mang Jose ang telepono, niyakap ng mahigpit ang litrato ni Maria at bumulong. Maria! Anak! Hahanapin ni tatay ang katotohanan at sisiguraduhin kong pagbabayaran ng mga gumawa nito sa iyo ang lahat. Umuulan sa labas, ngunit sa mga mata ni Mang Jose, muling nag-aalab ang apoy mula 20 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, pumunta si Mang Jose sa punerarya para sa burol ni Maria. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang isip, bumabalik na parang alon ang mga alaala. Si Kapitan Jose Reyes, nasa edad 30, ay ang battalion commander ng pinakamahuhusay na Special Forces ng Pilipinas. Ang kanyang unit ang namamahala sa mga pinakasensitibong operasyon ng bansa at para sa kanyang mga tauhan. Siya ay parang ama. Bakit siya naging isang ordinaryong taxi driver? Dahil kay Maria, nang mamatay sa isang aksidente sa sasakyan ang kanyang asawang si Elena, ilang sandali matapos isilang si Maria, napaharap si Jose sa isang pagpipilian. Ang marangal na kinabukasan bilang sundalo o ang responsibilidad bilang ama na palakihing maayos ang kanyang nag-iisang anak. Commander, sigurado po ba kayong magre-retiro na? Sigurado na po ang pagiging general ninyo? Sabi ng kanyang executive officer noon na si Ramon Cruz na hindi makapaniwala. Ngunit buo na ang desisyon ni Jose. Ramon, siya na ang lahat sa akin ngayon. Mayroon na akong mas mahalaga pa kaysa sa bansa. Hawak ang sanggol na si Maria, nangako si Jose sa sarili. Ang batang ito, palalakihin kong masaya at hindi makakaranas ng anumang sakit sa mundo. Sa punerarya, naupo si Mang Jose sa harap ng larawan ni Maria. Ang ngiti ng anak na pinakaiingatan niya ay nagniningning pa rin. Anak, patawarin mo si tatay, hindi kita naprotektahan. Naalala niya, noong grade 1 si Maria, may assignment sila na ipakilala ang trabaho ng kanilang ama. Ipinagmalaki raw ni Maria, ang tatay ko po ay isang taxi driver, pero siya ang pinaka-cool na tatay sa buong mundo. Umuulan man o umaraw, ligtas niyang inihahatid ang mga tao sa kanilang mga bahay. At para sa akin, siya ang pinakamabait na tatay sa lahat. Nang sunduin niya si Maria sa eskwela, hinawakan ng bata ang kanyang kamay at sinabing, Tay, sa sandaling iyon, nakumpirma ni Jose na tama ang kanyang desisyon. Mas mahalaga na maging mabuting ama kay Maria kaysa maging general. Nang mag-high school si Maria, lalo niyang ipinagmalaki ang ama. Habang ang mga tatay ng kaklase niya ay laging wala dahil sa meetings o golf, si Jose ay laging kasabay ni Maria maghapunan. Tay, nagkaroon po kami ng career counseling kanina. O, anong gusto ng Maria ko? Social worker po? Gusto ko pong tumulong sa mahihirap, tulad ninyo, Tay? Naantig ang puso ni Jose. Hindi pala nasayang ang 20 taon niyang pamumuhay ng simple. Sapat na sa kanya na lumaking mabait ang kanyang anak. Nang magkolehiyo si Maria, lalo siyang naging maalalahanin. Nag-part-time job siya para makadagdag sa baon at kapag umuuwi ang kanyang ama na pagod galing sa pamamasada,
Lagi niya itong ipinagtitimpla ng mainit na tsaa. Tay, kamusta po ang araw niyo? Nakakapagod. Pero kapag naiisip kita, anak, lumalakas ako. Ako rin po, Tay. Kayo po ang inspirasyon ko. Ipinagmamalaki ko po kayo. At ngayon, ang Maria na iyon ay nakahiga na't malamig. Hindi matanggap ni Jose ang katotohanan. Isa-isang dumating ang mga nakikiramay. Mga kaibigan ni Maria sa unibersidad, mga kapitbahay, at maging mga suking pasahero ni Jose. Lahat sila ay nagkukuwento kung gaano kabait at kagandang bata si Maria. Mang Jose, napakabuting anak ni Maria. Laging kayo ang ipinagmamalaki, Tito. Si Maria po ang pinakamabait sa klase namin. Laging siyang unang tumutulong kapag may problema. Ngunit ang mga taong dapat dumating ay hindi nagpakita. Pulis, piskal, o sinumang mula sa gobyerno, walang sinumang taos-pusong nakiramay sa pagkamatay ni Maria. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Jose sa harap ng kabaong. Bumukas ang pinto ng punerarya at pumasok ang isang lalaki. Nasa huling bahagi ng kanyang 40s. Matipuno ang katawan, maikli ang gupit. Kamande, si Ramon Cruz, ang dating executive officer ni Jose, na ngayon ay hepe na ng PNP-CIDG. Ramon, dumating ka. Agad po akong pumunta. Pagkatanggap ko ng balita, napakabuting bata pa naman ni Maria. Mula pagkabata ay kilala na ni Ramon si Maria. Kaya parang tiyuhin na ang turing nito sa kanya. Kahit matapos magretiro si Jose, paminsan-minsan pa rin silang nagkakamustahan. Ramon, sabihin mo sa akin ang totoo. Mabibigyan ba ng hustisya ang kasong ito? Nag-alinlangan si Ramon bago umiling. Commander, pasensya na po. Masyadong malakas ang pressure mula sa itaas. Alam niyo naman po siguro kung sino ang mga ama ng mga sangkot. Congressman, bilyonaryo, mataas na opisyal ng gobyerno. Kaya pwede na lang mamatay ang anak ko ng ganoon. May malamig na galit sa boses ni Jose na hindi narinig ni Ramon sa loob ng 20 taon. Commander, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Pero, Ramon, alam mo kung ano ang ginagawa natin? 20 taon na ang nakalipas. Nanigas ang ekspresyon ni Ramon. Noong nasa Special Forces pa sila ang mga piling sundalong nagsasagawa ng mga imposibleng misyon, Commander. Huwag niyo pong sabihin kung hindi kayang ibigay ng batas ang hustisya sa mga pumatay sa anak ko. Ako mismo ang magbibigay nito. Sa paraan natin noon, sinubukang pigilan ni Ramon si Jose, ngunit sumuko siya nang makita ang mga mata nito. Iyon ang mga mata ng isang commander na hindi natinag kahit nasa gitna ng teritoryo ng kaaway, 20 taon na ang nakalipas. Nasa akin pa ang contact numbers ng mga kapatid. Matitipon ko silang lahat sa loob ng 10 oras. Commander, gagawin niyo po ba talaga? Tumingin si Jose sa larawan ni Maria at marahang nagsalita. Ramon, sinubukan kong mamuhay bilang isang ordinaryong ama sa loob ng 20 taon. Pero hindi ko na kaya ngayon. Bilang isang amang nabigong protektahan ang kanyang anak at bilang isang sundalong dating naglingkod sa bayang ito, dumating na ang oras para tuparin ang huling misyon. Mula ng gabing iyon, isa-isang tinawagan ni Jose ang mga numerong hindi niya ginamit sa loob ng 20 taon. Matapos ang libing, umakyat si Jose sa lumang bodega ng bahay. Doon nakatambak ang isang kinakalawang na baul ng militar, puno ng alikabok. Pagbukas niya, bumuhos ang mga alaala. Kupas na uniforme, mga medalya, at mga litrato noong siya pa ang commander ng Special Forces. Sa litrato, ibang-iba si Jose, matalas ang tingin, puno ng karisma, at may kumpiyansang hindi matatawaran. Sa ilalim ng lahat, may isang espesyal na folder. Operasyon Tagalinis, 1995. Ang talaan ng huling misyon ng kanyang unit. Isang malaking political scandal na yumanig sa bansa noon. Mga politiko at negosyante na nagtangkang ibenta ang mga sikreto ng estado sa ibang bansa.
Dahil sa kanilang kapangyarihan, walang nagawa ang mga ahensya ng gobyerno. Noon, ang presidente mismo ang nagbigay ng lihim na utos sa unit ni Jose. Kung hindi kayang lutasin ng batas, lutasin ninyo sa ibang paraan. Sa loob lamang ng 72 oras, nakuha ng unit ni Jose ang lahat ng ebidensya at nahuli ang mga sangkot. Ngunit ang operasyon ay hindi maaaring isapubliko at lahat ng talaan ay itinuring na top secret. Pagkatapos ng misyon na iyon, nagdesisyon si Jose. Ayaw na niyang mabuhay sa dilim. Gusto niyang maging isang mabuti at mapagmahal na ama para sa kanyang isisilang na anak. Pero iba na ngayon. Kinuha ni Jose ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang unang numero. Hello? Miguel? Ikaw ba yan? Si Jose. To, Commander. Diyos ko, kayo po ba talaga yan, sir? Ang boses sa kabilang linya ay si Miguel Sandoval, ang dating operations officer ng unit na ngayon ay isang piskal sa Department of Justice. Miguel, may emergency. Magkita tayo mamayang 10:00 ng gabi sa dati nating lugar. Ano pong nangyari, sir? Patay na ang anak ko. At walang gustong magbigay ng hustisya. Agad na naging seryoso ang boses ni Miguel. Sige po, Commander, darating po ako. Ang pangalawang tawag ay para kay Benjo Garcia, dating demolition expert na ngayon ay isang safety manager sa isang malaking construction company. Benjo, ako to. Commander, ang tagal na po nating di nagkita. Masayang bati ni Benjo. Ngunit nang marinig ang sumunod na sinabi ni Jose, agad siyang nagseryoso. Titipunin ko ang mga kapatid. Mamayang gabi. Sige po, sir. May problema po ba? Doon na natin pag-usapan. Pangatlo, si Leo De Vera, ang Communications and IT expert, na ngayon ay IT security head sa isang malaking telco. Leo, ako to. Commander, kayo po ba talaga yan? Boses pa lang. Alam ko na. Nariyan pa ba ang dating galing? Opo naman, sir. 20 taon na, pero mabilis pa rin ang mga daliri ko. Mabuti. Magkita tayo mamayang gabi. Pang-apat. Si Dr. Carlos Ocampo, ang dating medic, na ngayon ay isang propesor sa PGH. Carlos, kilala mo pa ako? Kamonday, hindi ko po akalaing tatawag kayo. Dumating na ang oras para muling magsama-sama ang mga kapatid. Hindi ko po alam kung anong meron. Pero kung kayo ang tumawag, Commander, darating ako. Panlima. Si Marco Aguilar, ang sniper, na ngayon ay isang instructor sa PNP SAF. Marco, si Jose. To, Commander, ang tagal na po. Naririnig ko pa lang ang boses nyo. Kinikilabutan na ako. Marunong ka pa bang bumaril? Siyempre naman po, sir. Araw-araw akong nagsasanay. At ang huli, si Eric Santos, ang intelligence specialist, na ngayon ay isang analyst sa NICA. Commander, paano po kayo? Magtipon tayo mamayang gabi. Alam mo na kung saan. Opo, sir. Pero Commander, doon na natin pag-usapan. Pagkatapos ng mga tawag, huminga ng malalim si Jose. Ang mga pandamang natulog sa loob ng 20 taon ay muling gumigising sa kanyang buong katawan. Para siyang isang mabangis na hayop na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. 9:30 ng gabi. Sa isang abandonadong pabrika sa labas ng Maynila, ang lihim na training ground ng kanilang unit 20 taon na ang nakalipas. Naunang dumating si Jose. Isa-isang nagsidatingan ang mga pamilyar na mukha. Si Ramon, Miguel, Benjo, Leo, Carlos, Marco, at Eric. Lahat sila ay tumanda, ngunit naroon pa rin ang tindig at tingin ng isang sundalo. Mga kapatid, matagal tayong hindi nagkita. Sa boses ni Jose, bumalik ang autoridad ng isang commander. At lahat sila ay kusang tumayo ng tuwid. Commander, ano po ang nangyari? Unang tanong ni Miguel. Inilabas ni Jose ang litrato ni Maria. Anak ko! Pumanaw sa edad na 20. Pinaglaruan ng mga anak mayaman, nanigas ang mukha ng lahat.
Kilala nila si Maria mula pagkabata. Para na nila itong pamangkin. Pero gusto ng pulis na ituring itong aksidente. At ayaw imbestigahan ng mga piskal. Dahil sa pera at kapangyarihan, yumuyuko ang hustisya. Yumuko si Ramon. Bilang isang mataas na opisyal ng pulisya, nahihiya siya. Mga kapatid, sinubukan kong mamuhay bilang isang ordinaryong ama. Pero hindi ko na kaya ngayon. Para sa anak ko, at para sa lahat ng mga batang maaaring maging biktima tulad niya. Huminto si Jose sandali bago nagpatuloy. Kung hindi kayang ibigay ng batas ang hustisya, tayo mismo ang magbibigay nito. Tulad ng dati, tahimik na nakatingin ang lahat kay Jose. Sa kanilang mga mata, muling nag-aalabang apoy mula 20 taon na ang nakalipas. Commander, mag-utos lang po kayo. Handa na kami. Matigas na sabi ni Marco. At tumango ang lahat. Sa wakas, ngumiti si Jose. Isang tunay na ngiti pagkatapos ng 20 taon. Mabuti. Simulan na natin ang operasyon. Maria, tumagal hanggang 2:00 ng madaling araw ang kanilang pagpupulong. Muling naging commander si Jose at binigyan ang bawat isa ng kanilang tungkulin. Leo, ikaw ang bahala sa hacking. I-recover mo ang CCTV. I-trace ang mga tawag at alamin ang bawat galaw ng mga sangkot. Opo, Commander. Sa loob ng 48 oras, makukuha ko ang lahat ng digital evidence. Si Leo ay henyo pa rin sa harap ng computer. Eric, ikaw ang sa intelligence gathering. Gamitin mo ang network ng Nika para alamin ang background ng mga sangkot. Sige po. May mga pangalan na po akong inaasahan. Si Eric, bilang isang Nika analyst, ay may ideya na sa sitwasyon. Miguel, ikaw ang sa legal. Pag-aralan mo kung anong mga kaso ang puwede nating isampa at kung paano sila mapaparusahan. Opo, Commander. Pero kahit may ebidensya, baka mahirapan pa rin tayong i-prosecute sila. Aminado si Miguel sa limitasyon ng sistema. Saka na natin isipin yan. Ang mahalaga, alamin muna natin ang katotohanan. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang operasyon. Magdamag na nakaupo si Leo sa harap ng computer, sinusubukang i-recover ang nawawalang CCTV footage. Commander, nahanap ko na! Sigaw ni Leo pagkalipas ng 72 oras. Ang na-recover na video ay naglalaman ng mga nakakagulat na eksena. 10:30 ng gabi, 3 mamahaling sasakyan ang pumasok sa basement parking. 11:00, si Maria, kasama ang isang tao, ay sumakay sa elevator. Pero ang pinakamahalaga ay ang video ng 3:00 ng madaling araw. Tingnan niyo po ito. Sa video, 5 binatang lalaki ang nagmamadaling bumaba papunta sa parking. Malinaw ang kanilang mga mukha. Nakuha ko na rin po ang mga plate number. Lahat mamahaling sasakyan. Nang suriin ni Eric ang mga plate number, nakakagulat ang resulta. Ang una ay kay Tristan Go, anak ng may-ari ng TG Corporation. Ang pangalawa ay kay Paulo Villar, anak ni Senator Villar. Ang pangatlo ay kay Mico De Leon, anak ni Supreme Court Justice De Leon. Lahat sila ay anak mayaman. Napapikit ng mariin si Jose. Sila nga ang mga inaasahan niya. Mayroon pa po. Sa phone records, natuntun natin ang numerong tumawag kay Maria noong gabing iyon. Ang bagong impormasyon mula kay Leo ay mas nakakasuklam. Isang peking tawag. Isang kasinungalingan na may kaibigang magpapakamatay. Inambush nila si Maria, hindi na napigilan ni Jose ang galit. Ginamit nila ang kabutihan ng kanyang anak para lang malagay ito sa bitag. Carlos, kumusta ang autopsy? Muling sinuri ni Dr. Ocampo. Bilang isang doktor, ang katawan ni Maria para hanapin ang mga katotohanang hindi inilabas sa opisyal na report. Commander, pasensya na po. Hindi ko kayang ilarawan sa salita ang dinanas ni Maria. Nanginginig ang boses ni Carlos. Sa loob ng 20 taon bilang doktor, ngayon lang siya nakakita ng ganito kalupit na kaso. At sa mahabang panahon, kung gaano katakot ang naramdaman ni Maria,
May luhang pumatak sa mata ni Jose, ngunit kasabay nito ay ang nag-aalab na galit. Nakuha ko na po ang buong profile nila. Ang report na inihanda ni Eric ay kumpleto. Impormasyon tungkol kina Tristan Go, Paulo Villar, Miko De Leon at dalawa pa. Miyembro po sila ng isang grupo na tinatawag na Club de Oro. Lahat ng ama nila ay mga bilyonaryo, politiko o mataas na opisyal. Kaya't anumang gulo ang gawin nila, laging naaayos sa pera at kapangyarihan. May iba pa bang biktima? Sa nakalipas na 3 taon, hindi bababa sa 7 estudyante ang nabiktima sa parehong paraan. Pero lahat sila ay binayaran o tinakot para manahimik. Ngayon, sigurado na si Jose. Hindi sapat na dalhin lang sila sa korte. Mga kapatid, simulan na natin. Ang unang target ay si Tristan Go, ang anak ng may-ari ng TG Corporation at ang utak ng lahat. Palaging nasa mga mamahaling club sa BGC at nagpapakasasa sa buhay. Marco, subaybayan mo si Tristan. Alamin mo kung kailan at saan siya nag-iisa. Opo, Commander. 3 araw ko na po siyang sinusundan. May pattern po. Si Marco ay may husay pa rin ng isang sniper. Tuwing Martes, 3:00 ng hapon, pumupunta siya sa isang cosmetic surgery clinic sa Makati. Gumagamit siya ng VIP entrance at nananatili ng 2 oras. Sa susunod na Martes, kakausapin natin siya. Nang Martes na iyon, papalabas si Tristan Go mula sa klinika. Papunta sa kanyang Lamborghini sa basement parking, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Sino? Yan. Paglingon niya, nakita niya ang isang ordinaryong lalaking nasa 50s. Nakasuot ng uniforme ng taxi driver si Jose. Ikaw si Tristan Go, di ba? Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Naaalala mo ba ang pangalang Maria Reyes? Namutla ang mukha ni Tristan. Akala niya ay perpekto na ang pagtatakip nila. Paano nalaman ng lalaking ito? Anong sinasabi mo? Wala akong kilalang ganyan. Huwag kang magsinungaling. Nasa CCTV ang lahat. Ipinakita ni Jose ang na-recover na CCTV footage sa kanyang cellphone. Gulat na gulat si Tristan. Paano? Tristan, anak ko si Maria. Tahimik ang boses ni Jose, ngunit puno ito ng nakamamatay na galit. Alam ko ang lahat ng ginawa ninyo sa anak ko. At ngayon, oras na para pagbayaran ninyo. Teka. Manong, baka nagkakamali lang po kayo. Ito ba nagkakamali rin? Ipinakita ni Jose ang resulta ng autopsy ni Maria. Halos himatayin si Tristan nang makita ito. Naglalaro lang po kami. Wala po kaming balak na patayin siya. Naglalaro? Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Jose. Pinaglaruan ninyo ang buhay ng anak ko? Noon lang napagtanto ni Tristan ang bigat ng sitwasyon. Ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong kaanak ng biktima. Siya ay iba, mas mapanganib. Manong, pakiusap, ano pong gusto ninyo? Pera? Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Jose. Lagi ninyong dinadaan sa pera ang lahat, diba? Pero iba ngayon. Ibinulong ni Jose sa tainga ni Tristan. Bibigyan ko kayo ng 48 oras. Kung hindi kayo susuko ng mga kaibigan mo, ako mismo ang kikilos. At mararanasan ninyo ang lahat ng ginawa ninyo sa anak ko. Nanginginig ang buong katawan ni Tristan. Ang nakita niya sa mga mata ng lalaking ito ay hindi lang galit. Ito ay isang malamig na determinasyon na wasakin sila. Tandaan mo, 48 oras. Iniwan ni Jose ang mga salitang iyon at nawala na parang bula. Lumipas ang 48 oras, ngunit hindi sumuko si Tristan at ang kanyang mga kasama. Sa halip, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para idiin si Jose. Kinabukasan, may 2 police car sa tapat ng bahay ni Jose. Jose Reyes? Mula kami sa NBI. Kailangan kang sumama sa amin. Anong kaso? May reklamo ng grave threats laban sa'yo galing kay Tristan Go. Napangisi si Jose. Nagsimula na. Ang tipikal na ganti ng mga
makapangyarihan. Sa interrogation room, kaharap ni Jose ang isang batang ahente. Inamin mo bang tinakot mo si Tristan Go? Tinakot? Ang sabihan ang pumatay sa anak ko, na sumuko ay pananakot ba? Wala kang ebidensya. At pinagbantaan mo pa siya. Walang ebidensya? Nagngit-ngit ang boses ni Jose. May CCTV, may phone records tapos walang ebidensya? Hindi tatanggapin sa korte ang mga yan. Illegal ang pagkakuha. Doon na pagtanto ni Jose. Ang sistema ay ginawa para protektahan ang mga makapangyarihan. Kahit gaano kalinaw ang ebidensya, hindi sila magagalaw. Mang Jose, huwag ka nang lalapit kay Tristan Go o sa mga kaibigan niya. Manahimik ka na lang. Para sa ikabubuti ng lahat, isang direktang pagbabanta. Ngunit ngumiti lang si Jose. Sir, tumanggap na ba kayo ng donasyon mula sa ama ni Tristan? Nanigas ang mukha ng ahente. Anong sinasabi mo? At kamakailan lang, bumili kayo ng bagong condominium sa BGC. 50 milyon, cash. Mukhang malaki yan para sa sahod ng isang ahente. Gulat na gulat ang ahente. Paano nalaman ng taxi driver na ito ang mga impormasyong iyon? Sino? Sino ka ba talaga? Tumayo si Jose. Isa lang akong amang nawalan ng anak. Pero mukhang magbabago na. Yan, simula ngayon. Nang gabing iyon, muling nagpulong si Jose at ang kanyang mga kapatid, ngunit iba na ang himig. Commander, kailangan na nating simulan, sabi ni Miguel. Kahit siya, bilang piskal, ay ramdam ang kabulukan ng sistema. Babalik na tayo sa paraan natin 20 taon na ang nakalipas. Tumango ang lahat sa sinabi ni Jose. Mula noon, mabilis na nagbago ang lahat. Sunod-sunod na kamalasan ang dumating sa buhay ni na Tristan at ng 4 pa niyang kasama. Una si Tristan. Habang nagpa-party sa isang club, nakatanggap siya ng isang text message. Tristan, lumabas ka. Paglabas niya, may isang itim na van. May kumaway mula sa loob. Sino kayo? Paglapit niya, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Ang ama ni Maria. Ngunit iba na ngayon. May awtoridad sa boses ni Jose na hindi niya narinig noon. Hindi kayo sumuko sa loob ng 48 oras. Kaya sa paraan ko na ngayon, biglang lumitaw ang ilang lalaki sa paligid ni Tristan. Ang mga dating tauhan ni Jose. Ngunit ngayon, sila ay nasa anyo nila, 20 taon na. Sino? 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 Sila. Takot na tanong ni Tristan. Ipakikilala ko ang sarili ko. Ako si Jose Reyes, dating battalion commander ng Special Forces Regiment ng Philippine Army. Namuti ang mukha ni Tristan. Special Forces. Narinig na niya ang pangalang iyon. Sinabi ng ama niya na sila ang mga taong hinding-hindi dapat banggain at sila ang mga tauhan ko. Ngayon, isang piskal, isang hepe sa PNP, isang analyst sa NICA, isang propesor sa PGH, at mga matataas na opisyal sa iba't ibang kumpanya. Ngayon lang naintindihan ni Tristan ang lahat. Ang kaharap nila ay hindi isang simpleng taxi driver. Ito ay isang maalamat na sundalo na kayang utusan ang pinakamagagaling na eksperto sa bansa. Ipapatikim namin sa inyo, isa-isa, ang lahat ng ginawa ninyo sa anak ko. Mula noon, naging impyerno ang buhay ni Tristan. Kinaumagahan, lahat ng personal na impormasyon niya ay kalat na sa internet gawa ni Leo. Pagpunta niya sa garahe, wala na ang Lamborghini niya pinalubog ni Benjo sa Ilog Pasig. Sa bangko, lahat ng account niya ay frozen dahil sa money laundering gawa ni Eric. Sa ospital, lahat ng VIP clinic ay tumangging gamutin siya gawa ni Dr. Ocampo. At saan man siya magpunta, may pakiramdam siyang laging may nakabantay si Marco. Ang pinakamatindi ay ang legal na pressure. Biglang dumating ang BIR para sa tax audit at binuksan muli ng piskalya ang mga dati niyang kaso na naayos na gawa ni Miguel. Sa loob ng 1 linggo, gumuho ang buhay ni Tristan.
Pera, kapangyarihan, koneksyon, lahat nawala sa isang iglap. At sa wakas, muling nagpakita si Jose. O ano, ramdam mo na ba kahit kaunti ang hirap na dinanas ng anak ko? Ibang tao na si Tristan. Wala na ang yabang. Tanging takot na lang ang natira. Tama na po. Inaamin ko na po ang kasalanan ko. Kasalanan? Sige, sabihin mo ang totoo. Anong eksaktong nangyari sa anak ko? Hindi na kinaya ni Tristan. At sa wakas, ikinuwento niya ang lahat. Katuwaan lang po talaga. Inisip naming laro lang ang lokohin ang mga inosenteng estudyante. Laro? Lalong lumamig ang boses ni Jose. Pero iba po si Maria. Hindi siya sumuko sa pera o sa pananakot. Sa halip, sinabi niyang isusumbong niya kami sa pulis. Kaya, hindi na naipagpatuloy ni Tristan ang sasabihin. Pero naintindihan na ni Jose ang lahat dahil nanindigan ang kanyang anak. Ito ang nag-udyok sa galit ng mga halimaw. Ang pagkukumpisal ni Tristan ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Si Maria. Napakatapang niya po. Hanggang sa huli, hindi siya sumuko sa amin. Umiiyak na nagpatuloy si Tristan. Una, tinawagan namin siya gamit ang kasinungalingan na may magpapakamatay dahil mabait siya, dumating siya agad. Pero nang malaman niya ang sitwasyon, sinubukan niyang umalis. Nanginginig ang kamao ni Jose. Pero pinakinggan niya. Pinigilan namin siya. Pero sumigaw siya. Tulong! Tulungan niyo ako! Kaya tinakpan namin ang bibig niya. Tapos, sinabi niyang tatawagan niya ang tatay niya. Hindi kayo palalampasin ng tatay ko, sabi niya. Akala namin, anak lang siya ng taxi driver. Lalong nagsisi si Tristan. Pero hindi niya tinanggap ang pera at iginiit na isusumbong kami. Iba siya. Ang ibang babae, tumatahimik kapag nakakita ng pera. Pero si Maria, hindi. Ipinagmamalaki ni Jose ang kanyang anak. Ngunit parang dinudurog ang kanyang puso. Kaya kami nagalit. Sino kami para isumbong niya? Kaya, anong ginawa ninyo? Sabihin mo ng eksakto. Patawad po, patawad po. Sobra po kaming nagalit. Hindi na matapos ni Tristan ang banda, ang sasabihin. Ngunit alam na ni Jose ang lahat mula sa autopsy report ni Dr. Ocampo. Nasaan ang iba? Nagtago na po silang lahat. Si Paulo, pumunta ng Amerika. Si Miko, sa Europe. Lahat sila natakot at tumakas. Tumakas? Sa tingin niyo ba may lugar na hindi ko kayang hanapin? May kumpiyansa sa boses ni Jose. Ang network ng Special Forces ay abot sa buong mundo. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na pangangaso. Ngunit sa loob ng isang linggo, inaresto siya ng FBI. Gawa ito ni Eric, na humiling ng red notice sa Interpol. Si Miko de Leon naman ay nagtago sa Switzerland, ngunit nagkaroon ng aksidenteng pagkabangga. Hindi naman namatay, ngunit bali ang mga binti, kaya hindi na makatakas. Nagkataon lang, ngunit may sabi-sabing nag-business trip si Marco sa Switzerland noong panahong iyon. Isa-isang nahuli ang iba pa. Sa loob ng isang buwan, lahat ng 5 ay naibalik sa Pilipinas. Ngunit ang mas mahalaga ay ang susunod na hakbang. Commander, ano na po ang gagawin natin? Tanong ni Miguel. Kahit sapat na ang ebidensya, patuloy pa ring gumagalaw ang mga ama nila. Teka, mga kapatid, mayroon ba akong nakaligtaan? Biglang may naramdamang kakaiba si Jose. Masyadong naging madali ang lahat. Eric! Imbestigahan mo pa ng mas malalim ang nasa likod nito. May kulang. Ang resulta ng karagdagang imbestigasyon ni Eric ay nakakagimbal. Commander, mas malaki po ang problema. Ang Club de Oro ay hindi lang isang simpleng grupo. May mas malaking organisasyon sa likod nila. Ang impormasyong ipinakita ni Eric ay nakakakilabot. Sila ay mga miyembro lamang ng isang organisasyong tinatawag na Ang Bilog. Binubuo ito ng mga politiko, bilyonaryo, mataas na opisyal, at media personalities na nagtatakipan ng mga katiwalian para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Kung ganoon,
Si Maria, aksidenteng nalaman ni Maria ang tungkol sa kanila. Kaya hindi lang nila siya pinatahimik, tuluyan na siyang inalis. Ngayon, nabuo na ang lahat ng piraso sa isip ni Jose. Ito ang dahilan kung bakit biglang huminto ang investigasyon ng pulis at kung bakit direktang ng pressure ang piskalya. Gaano kalaki ang organisasyong yan? Tinatayang 20 na kongresista at senador, 10 na bilyonaryo, at kung isasama ang mga opisyal at media, aabot sila sa 200. Napaisip si Jose. Hindi na ito tungkol sa simpleng paghihiganti. Commander, ano po ang gagawin natin? Masyado silang marami. Doon nagdesisyon si Jose. Hindi na ito tungkol lang kay Maria. Kailangan niyang baguhin ang buong bulok na sistema. Mga kapatid, simulan natin ang huling operasyon. Huling operasyon? Operasyon. Pangkalahatang paglilinis. Lilinisin natin ang lahat ng basura sa bansang ito ng sabay-sabay. Ngunit ang plano ni Jose ay hindi karahasan. Mas perpekto pa rito. Leo, ihak mo ang lahat ng ebidensya ng kanilang katiwalian, bank accounts, properties, lahat. Miguel, pag-aralan mo kung anong mga kaso ang pwedeng isampa. Eric, humanap ka ng mga mapagkakatiwalaang journalist na pwedeng lapitan. Ramon, kumonekta ka sa mga malilinis na opisyal sa PNP. Simple, ngunit perpekto ang plano ni Jose. Hindi personal na paghihiganti, kundi isang legal na paraan para ilabas ang lahat ng katotohanan. Pagkalipas ng 2 linggo, sumabog ang isang malaking iskandalo na yumanig sa buong Pilipinas. Ang tinawag na Bilog Gate ay nagpabagsak sa mundo ng politika, ekonomiya at lipunan. Ang katiwalian ng 200 na makapangyarihang tao ay sabay-sabay na isiniwalat. At sa sentro nito, ang kaso ni Maria, ang pagkamatay ng isang inosenteng estudyante ang naging mitsa sa pagbagsak ng isang malaking sindikato ng korupsyon. Sina Tristan at ang 4 pa ay nahatulan ng 15 hanggang 15 taong pagkakakulong. Ngunit mas mahalaga, ang kanilang mga ama at ang mga nasa likod nila ay naharap din sa batas. Ang may-ari ng TG Corp ay nakulong dahil sa plunder, si Senator Villar dahil sa bribery, at si Justice De Leon dahil sa judicial misconduct. Lahat ito ay nangyari sa loob lamang ng 2 buwan. Walang kapangyarihan ang kayang tumayo laban sa perpektong pagkakaisa ng Special Forces. Pagkatapos ng paglilitis, binisita ni Jose ang puntod ni Maria. Anak, nagawa ni tatay. Hindi lang ang mga pumatay sa'yo, kundi pati na rin ang bulok na mundong ito kahit paano nabago natin. Sa harap ng puntod. Sa unang pagkakataon, umiyak si Jose nang may kapayapaan sa puso. Isang talulot ng bulaklak ng kalachuchi ang dahan-dahang dumapo sa kanyang balikat na parang sinasabi ni Maria, lumipas ang 6 na buwan. Nagbago ang lipunang Pilipino, isa-isang naparusahan ng mga tiwaling opisyal at muling nabuhay ang pag-asa sa hustisya. Si Jose ay bumalik sa pagiging isang ordinaryong taxi driver. Ngunit ngayon, may isang maliit na larawan sa kanyang taxi ang nakangiting mukha ni Maria. Isang araw, isang batang estudyante ang sumakay sa kanyang taxi. Umiiyak ito. Manong, ang daya po talaga ng mundo. Tumingin si Jose sa salamin. Bakit, Ineng? Yung manager po sa pinagtatrabahuhan kong cafe, binabastos po ako. Pero parang wala rin pong mangyayari kung isusumbong ko. Mayaman po kasi siya at makapangyarihan. Itinigil ni Jose ang taxi sa gilid. Lumingon siya sa dalaga. Ineng, huwag kang susuko. May hustisya pa rin sa mundong ito. Pero, Manong, laging talo ang mga mahihirap. Sandaling tiningnan ni Jose ang larawan ni Maria at ngumiti. Gusto mo bang ikwento ko sa'yo ang tungkol sa anak ko? Ikinuwento ni Jose ang nangyari kay Maria, kung paano pinabagsak ng isang ordinaryong ama at ng kanyang anak ang isang malaking sindikato, at kung ano ang tunay na kahulugan ng hustisya. Talaga pong nangyari yon at nangyayari pa rin hanggang ngayon.
Ito ang pamana ng anak ko. Inabutan ni Jose ang dalaga ng isang calling card. Maria Foundation. Tumawag ka rito. Tinutulungan nila ang mga taong nasa sitwasyon mo. Pagbaba ng estudyante, bumulong si Jose. Maria, anak, ngayon ko lang naintindihan kung ano talaga ang pangarap mo. Mayroon pang isang huling sikreto si Jose. Sa huling pahina ng diary ni Maria, may karugtong na sulat. Ngayon, nakausap ko ang isang ate sa school. Umiiyak siya. Sabi niya, binastos daw siya ng mga anak mayaman, pero walang naniwala sa kanya. Tinangkalang siyang bayaran. Nangako ako sa kanya. Natutulungan ko siya. Sabi lagi ni tatay. Ang pagtulong sa kapwa ang tunay na pagiging tao. Alam na pala ni Maria. Ang tungkol sa Club de Oro at sa pagtatangkang tulungan ang naunang biktima, siya naman ang naging target. Nalaman lang ito ni Jose pagkatapos ng lahat, nang ikuwento ni Susan, Tito, bago po umalis si Maria, sabi niya, Ate, kahit anong mangyari, hindi ako susuko sa masasamang tao. Iyan ang turo sa akin ni tatay. Doon napagtanto ni Jose. Hindi ito aksidente. Alam ni Maria na mapanganib. Ngunit alam din niyang kailangang may isang tumayo, kaya't nagdesisyon si Jose. Ipagpapatuloy niya ang tunay na misyon ni Maria. Ang bilyon-bilyong pisong nakumpiska mula sa Bilog Gate ay ginamit nilang lahat para itatag ang Maria Foundation. Isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng sexual abuse ng mga makapangyarihan. Si Jose ang chairman. At ang kanyang mga kapatid sa Special Forces ang mga eksperto. Sa nakalipas na 6 na buwan, mahigit 200 na biktima na ang natulungan ng Maria Foundation. Alam na ni Jose ngayon ang tunay na pangarap ni Maria. Hindi lang maging social worker, kundi ang lumikha ng isang mundong ligtas para sa lahat ng mahihina. Isang taon ang lumipas, sa death anniversary ni Maria. Binisita ni Jose ang puntod kasama ang kanyang mga kapatid. Ngunit hindi lang sila. Kasama nila ang 12-dosenang taong natulungan ng pundasyon. Maria, anak, unti-unti nang nabubuo ang mundong pinapangarap mo. Wala nang kailangang lumaban ng mag-isa. Magkakasama na kami. Lumapit ang isang dalaga ang estudyanteng nakakuha ng hustisya dahil sa pundasyon. Ate Maria, dahil po sa akin, nangyari sa inyo yan. Patawad po, pero dahil din po sa inyo, kami pong mga tulad ninyo ay nakakalaban na ng may dignidad. Salamat po. Noon naramdaman ni Jose na nabuo na ang lahat. Ang pagkamatay ni Maria ay hindi naging wakas, kundi simula ng pagliligtas sa mas marami pang buhay. Pag-uwi sa bahay, may nakita si Jose na isang huling liham sa ilalim ng kama ni Maria para kay tatay. Kung binabasa mo ito, Tay, malamang may nangyari na sa akin. Tay, wag po kayong malungkot. Ginawa ko lang po ang itinuro ninyo. Tumulong sa kapwa at labanan ang mali. Sabi niyo po, ang tunay na tapang ay hindi sa pagiging malakas, kundi sa pagprotekta ng mahina, sa kapwa mahina. Sinubukan ko pong maging matapang. Tay, kung may mangyari man sa akin, wag po kayong maghihiganti. Sa halip, tulungan niyo po ang iba para hindi nila maranasan ang nangyari sa akin. Iyan po ang tunay na pagiging kayo. Mahal na mahal ko po kayo, Tay. At ipinagmamalaki ko pong anak ninyo ako. Nagmamahal ang iyong anak. Maria, matapos basahin ang sulat, matagal na umiyak si Jose. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagmamalaki. Anak, ipinagmamalaki kita. Mas dakila ka pa pala kaysa sa akin. Nang gabing iyon, muli siyang namasada. Ngunit hindi na siya isang simpleng taxi driver. Siya ay isang amang nagpapatuloy sa misyon ng kanyang anak, ang dahan-dahang pagbabago sa mundo. At habang nakatingin sa larawan ni Maria, bumulong siya. Salamat anak. Tinuruan mo si tatay kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Dito nagtatapos ang kuwento. Ngunit ang tunay na salaysay ay marahil nagsisimula pa lang ngayon.
Kapag nakakakilala ka ng tao, ano ang una mong tinitingnan? Ang panlabas na anyo o ang puso? At kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Maria, ano ang pipiliin mong gawin? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section.